Ngayong gabi ka na itong tanan, Hillside Assembly of God Church family sa Balulang and sa tanang mga social media friends o mga personal friends. Thank you. Salamat kayo bisan pa sa mga pastors o sa tanang mga alagad sa Ginoo nga gigamit sa nagkalahi ng pamaagi para lang ma-spread ang pulong sa Ginoo to encourage everyone sa tanan labi na karon nga panahon karon kinahanglan ang pagpanagbinasigay and labi na sa mga loved ones nato. Salamat kaayo nga naamo kanunay nagapaluyo labi na sa mga pagampo. And you know what, there is a bad news. So naay bad news nga akong isulti sa inyo karon sa according sa mga balita nga atong na search nato, no. So dili ni siya balita nga radyo tilaok nga balita, kundi nagitay mga source ani possible ang COVID-19 nga pandemic karon is labi na diri sa Pilipinas. According sa atong president is possible ang vaccine is napagidaw sa end sa tuig sa 2021 makuha ang 100% na vaccine. So that is according no sa usa ka source nga akong nakalap din. And ang ato pong cases diri sa Cagayan de Oro gikan sa kadaghanon ato nagsugod ang balita ang COVID-19 hangtod karon nag-triple na ang kadaghan. So that is the bad news. And isa pud ka bad news na akong nakuha is kining gitawag nga naay country karon sa kalibutan nga nag-oppose sila sa government, mga group of doctors ni sila, mga medical doctors or mga physicians nga diin nag-group ni sila, naghimo na sila big organization nga diin ilang gi-oppose ang COVID-19 pandemic nga dili daw ni siya tinuod nga sakit ang tinuod nga kaaway daw nato is kining gitawag nga organized crime. This is just a very big organized crime nga nahitabo karon according to that group of medical doctors. So I don't know lang if unsa gina siya ka tinuod, no, kay kita malibog ta usahay because of confusion na gyud, malibog ta kinsay pangtuuhan nato ani nila ang gobyerno bagyo o kinsa ng mga hatag og inputs nato para lang yun nga ma-update ta unsay kasagaran nga nahitabo karon. But anyway, wala man nang matter diha ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Wala taga depende kung unsa kadako kana nga bad news. Kay ang tinuod na ay good news. Ang good news is God is in control of every season of our life. Tanan nga season sa atong kinabuhi kontrolado sa Ginoo. So kining pandemic karon is a season of sickness, a season of fear nga nagahatag usahay og kataranta kabalaka sa atoa. Then usahay di na ta kabalo unsay atong buhaton og hinungdan gani ang loved ones nato karon is nahimo na natong enemy. Kay ngano is ang amahan dili siya mahadlok sa virus pero ang inahan mahadlok. So ang mahitabo kwaon ang anak isiparate sa amahan. So ang mahitabo ana is naanay gitawag nga gap na dayon sa relationship. Dili lang sa amahan, igsuon to igsuon. So naanay mga gapanghitabo o nabalitaan ako ani karon ng mga panghitabo maigsuon nga ang own family na mismo naanay mga conflict nga kahitabo tungod ani nga season karon. But right now, you know what, according to Ecclesiastes chapter 3, 1-13, naay season nga mataw, naay season nga mamatay, naay season nga maglipay ka, naay season nga mag-uol. So everything has a season. O karon season man ni siya karon sa kabalaka, season sa kalibog, season sa kahadlok siguro tungod ani mga problema sa atong kinabuhi. Whatever season sa imuhang kinabuhi nga giatubang karon, I tell you, God is in control. So dili kinahanglan mabalaka og dugay kay nganuman kining mga kabalaka nato mga isuon is
naa ni siya dako kayong epekto sa atong mentality. So usahay daghan ng gahuna-huna og hikob, daghan na kayong gahuna-huna og mga dili maayong butang para lang yun nga maka separate siya or mahimulag siya sa maong nga present situation niya. And you know what? According to 2 Timothy chapter 4 verse 2, nagingon diri, preach the word, be prepared in season and out of season. So klaro kayo diri maigsoon, in season or out of season kinahanglan mangandam ta. So usahay ang mga Kristohanon usahay is murag kampante na lang nga naa na lang sa ilang mga balay without doing anything. So murag nahitabo na daghang mga kaigsuonan o mga Kristohanon karon nga they are doing online fellowship na, but ang evangelism, ang any kind of ministry, murag dili na kaayo siya gagahitabo. But one thing ang nakamaayo lang is kining social media karon gigamit ni sa Ginoo dili para ingon nga malingaw ta, kun dili this is the best opportunity nga diin mas spread ang pulong sa Ginoo, ma-preach gyud ang pulong sa Ginoo. So ingon diri, in season or out of season, bisag panahon nga di ka ganahan or ganahan ba ka, naakas kahadlok or wala sa kahadlok. So we must be prepared all the time. O atong pamalandungan na ang pulong sa Ginoo is to correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. O gisumpay pa gyud diri, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. So this is the scariest part aning verse mga igsuon, nga moabot ang panahon daw nga diin ang mga tao is magkatibulaag na sa ilahang pagtulunan. So nawala na ang mga truths nga ilang nadunggan gikan sa pulong sa Ginoo o gigamit sa mga alagad sa Ginoo. Mura nagtaphaw na lang kayo, di na kayo gakatuuhan. Kaya ang mga ubang tao karon is more on practical things na, praktikalan na ang tanan. Nay uban nadunggan nako nga unsaon pa man nato ng simba-simba, unsaon pa man nato ng ampo-ampo, di man ta madato ana. So napag-iuban nag-ingon nga dili na magsilbi ng ampo diri, kinahanglan mulihok gyud ka. So sad kayo maigsuon nga mga statement ingana nga mga time no nga madunggan nimo na, labi na sa usa ka Kristohanon siguro gihapon sa una nya karon nawala na nya. Ang hitabo is ikaw na hinuon ang iyang gi-influence sa iyang situation karon, nga murag something wala na siya nakaduol sa presensya sa Ginoo. And the saddest part pagyud mga igsuon is moabot ang time mga igsuon nga mangdalahig siya. Dalahigon kaniya kung unsay iyahang gibuhat karon nga diin murag nalingaw na siya pero wala siya kabalo nga affected na dayang ang iyang kalag. So danihon kaniya hangtod nga malipay siya kung madani kaniya. Bantayan na to ni siya nga time mga igsuon. Ay nagayon man ang pulong sa Ginoo in season or out of season, dapat dili ta magpalingla aning panahon na karon. Kay kani nga time karon nga naanay mga kagutom, mananay mga nadunggan nato nga gahikog na, nay mga nadunggan nato nga nanay mga lalis-lalis, mga away-away sa kaugalingong pamilya gyud mismo. So bantayanan kayo mga igsoon. So we must be alert always. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo mo'y atong basihanan sa tanan natong gibuhat, mga emosyon nato mga igsoon. So naipangutana diri, nagaingon siya, what was that hard time you experienced and how did you overcome it? So unsa na nga time nga murag na consider nimo nga pinaka-hard na to nga situation sa imong kinabuhi? Unya giunsa nimo pag-overcome? Nya ikaduha pagyud ningon siya diri, why does God allow believers to suffer for long periods of time before their prayers were answered? Kana mao ni atong tun-an karon maigsuon no, malibog ta usahay nganong ay patubagon sa Ginoo nga nagantos na taod-taod sa imong kinabuhi. Then ang last dayon is, what is your greatest fear concerning suffering and death? Kitang tanan naatay kahadlok yun.
Mutuo ko nga nay tawo moingon nga di ko mahadlok ana, di ko mahadlok ana. Pero mas mutuo ko nga naagyoy kahadlok nga iyang na-experience sa iyang kinabuhi. O siguro kamatayon or something kawalan-on sa kinabuhi, anything nga maka-cause of fear sa iyang kinabuhi. And right now, I will be talking about lessons for hard times. So kung estudyante ka karon, nakabalo ka unsay sistema sa education karon, online na. Online no, so na mga time nga magreklamo ta usahay kay mawala ang signal, mawalag kalit ang nahurot og kalit ang load, so something ma-confuse na ta usahay. Yung usahay makaingon ta na ba ka ko'y natun-an? Na ba ka ko'y natun-an sa akong pag-eskwela karon nga online? Lahi ra man gyud ang online kaysa sa kining personal gyud, face to face gyud mo sa imong teacher. So lahi kayo no ma-compare nimo. Nya nay nadunggan ako karon sa akong usa ka classmate kay I nagpasalamat ko sa Ginoo kay usa gyapon ko ka estudyante alagad sa Ginoo nga nagpadayon gyapon og eskwela sa secular, because I believe nga kining time nga gihatag sa Ginoo sa ato dapat pahimuslan nato ni siya kung naa ba kitay mabuhat or makaya hangtod makaya pa nato. So pahimuslan nato ang tanan. So nag-eskwela ko karon na 9 classmate nako nag-ingon nga murag wala gid daw siya natun-an. Wala siya natun-an sa iyang pagtulon online kay ngano nay panahon daw nga matulog-tulog ra daw siya. Kamulong online class. Higda-higdaan lang niya. Then at bottom line dayon is kung magkuan na mag-exam na, so gamiton ang tanang tactics para lang yun maka-answer, but ang pinaka-end ana is murag something wala gyud siya nakatunan. So sad thing kaayo sa part sa mga estudyante, but you know what, kitang tanan student barta ol dili, kitang tanan naatay master, naatay great teacher, which is the Lord our God. O mao na siya ang ato ang source sa strength kanunay, source sa knowledge, source sa wisdom, nga bisag unsay buhaton nato sa tanan natong buhaton kada adlaw, we need to consult Him always. And number 1, usa ka lesson nga dapat matun-an nimo sa panahon sa mga hard times sa imong kinabuhi. Number 1 is always wait on God. Kining paghulat usahay dako kayo gining problema. Kay labi na sa kanang mga batan-on karon. Mga batan-on nga murag nagplano o mangita og partner sa iyang kinabuhi. So magsugod man gila siya sa ibog-ibog hangtod nga panguyabo na dayon, sugton po dayon. So ingana nya nay mga panahon na dayon nga mawala na ning kaning gitawag nga waiting time. Waiting time mo cross na usay sa boundary ba. Murag mawala na sa panahon. And this is not to discourage, no, kay because the word of God is to teach and to rebuke. So nalipay ko sa mga batan-on nga naagi ng spirit of waiting, kanang gahulat gid siya kung unsa ang plano sa Ginoo, because ang kasagaran manggod sa kapakyasan or kining failure usahay is kining decision making. Kung naa na gani mga pressure sa kinabuhi moabot sa imuha, mag-decide na din ka, din walay labi na walay guidance sa Ginoo, so kalit-kalit nga decision na wala na tong gitawag nga waiting time. So ang possible kid nga padulngan ana dili gyud maayo, distraction gyud labi na sa imuhang gipangandoy nga maayong kaugmaon. So there is always waiting on God. Maghulat gyud kanunay, no, panahon sa mga kalisod usahay ang temptation manggod ani is mubuhat na ka og mga wrong steps. Panahon nga murag ma-trigger na ang imuhang emotion, ma-trigger na ang imong hunahuna, malibog na kadayon unsay buhaton nimo. Then ang sad part pa gyud is wala na kay consultation sa mga kauban nimo nga Kristohanon. You are deciding on your own na gyud. Wala na panahon gani sa pag-pray na mangayog tapang sa Ginoo, Lord, unsa may plano nimo ani karon nga situation ako? Wala na. So I encourage you to wait on the Lord, mga igsoon. Kay in waiting diha nimo makita kung unsa ka pasensyoso o unsa ka dagaya ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan lang nimo
nga mangayo gyud ka sa Ginoo og patience mga igsoon. Patience lang gyud number one. One thing sa kinabuhi nato labi na sa mga hard season sa imong kinabuhi is you need to develop that patience nga naa na gibutang daan sa Ginoo kanimo. And sometimes that patience will be tested with different and various kinds of tests mga igsoon. Mga challenges sa kinabuhi labi na kwarta. Kung kwarta ang isgutan, grabe na gyud daghan yung mga damay basta kwarta na ang mawala sa imuha. So ana no, number 2 is the Lord always provides. Ang Ginoo kanunay gyud muhatag sa iyang provision. Basta nga naalang gyud ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. So the temptation there is mubuhat gyapon ka og dili maayong butang. Kung tan-aw nimo nga murag wala na magyud provision. So wala ta kabalo kung unsay capacity nimo sa paghulat sa panalangin sa Ginoo. Naiuban siguro isa ka bulan, naiuban isa ka tuig pagani nga gihulat unsa ang plano sa Ginoo sa kinabuhi ay pagibubo ang panalangin. So this is now the answer to the question number 2 mga igsoon, nganong gialaw sa Ginoo nga magsapir pagyud og dugay ang usa ka Kristohanon, usa ka anak sa Ginoo ay pa matubag ang pagampo. And the answer is this number 3 lessons. It's always about faith. It's always about faith yun. Wala na ilain pa. Tanan nga ginabuhat nato sa atong kinabuhi. Tanan nga mga desisyon nato sa atong kinabuhi dapat ibase nato ni sa atong pagtuo diha sa Ginoo. You know what, the good thing about believing God with all our heart is faith. Ang faith is naa na siya sa imuha. That is the most and gracious part yun nga gihimo sa Ginoo sa atoa. That victorious part nato na nga mga Christian nga magtutuo nga gibutang na daan sa Ginoo ang pagtuo sa imuha. Pwede ra gyud ka nga dili ka motuo aning mga simba-simba, pwede na ka di motuo aning mga ampo-ampo, aning ingon nila nga basa-basa sa Bible. So pwede gid nimo na nga dili tuuhan, pero naay vacuum sa imong heart, naay portion sa imong heart na makaingon gyud ka nga Lord, murag di gyud nako ni makaya kung wala ang imong tabang. So that is now the faith nga gihatag sa Ginoo. Then the time na panahon na gani nga kahilakon na gyud kayo ka, di nakakasabot, nangayo kag tabang bisag asa sa imong loved ones, sa imong mga relatives, sa hard times nga imong na-experience that moment, galisod na ka unsa ko nimo pag-cope up. But that's the time niabot ang punto sa imong kinabuhi nga nakahinuktok gyud ka nga Ginoo, wala na gyud koy laing duulan gawas kanimo. So the faith nga gihatag sa Ginoo sa imuha, imong gipag-grow. Although naay mga season nga struggle gyud ka unsa ko nimo pag-grow to nga faith, I believe nga ang atong pagtuo is na gini siya level. Nay level 1, nay level 2. So it's about a ladder. It's all about a ladder of faith kung asa nakakaroon na bilong. But I encourage you, brothers and sisters, mga igsoon, mga batanon, mga hamtong, padayon na pagpatubo ang pagtuo nga tanom sa Ginoo sa imong kasing-kasing. So kinahanglan nimo na si Ate Manon. Kinahanglan gyud ka nga mugahin og panahon diha sa pag-ampo. So karon nga time grabe kayo ka dako kay nga temptation karon sa ato nga time. Kay murag kung wala naman goy makapalo up sa ato, kung wala na makamonitor na to mga pastor or something, elders or leaders sa church, dili na ta mahibal-an unsay itong gibuhat. So kita pud usahay murag na sige na lang tagtulog, murag sa tanang desisyon nato wala nay guidance sa Ginoo. Bisan gani siguro sa pagkaon nato wala nay ampo-ampo. Tupot mo nay pinakasubo kayo nga part no kani wala nay leaders nga maka follow up sa ato aba. Kinahanglan maigsoon muduol gyud ka sa mga believers.
imong igahin gyud na nga time nga naagay mga time gyud nga makig-fellowship ka. So wala ko nag-judge sa kining gitawag nga protocol karon no nga sa atong gobyerno nga diin limitado na ang atong pagsimba. Inihap lang ang maka-attend nya. Ang nahitabo man gud karon dayon is dili na lang po dayon ta manimba kay mao may gi-impose sa gobyerno. Mahadlok na po dayon ta or whatever unsa nga mga reasons na. Pero kung ikaw ra man gyud mismo ang makabantay ana sa imong kinabuhi, makabalugi ka ana, maka-identify ka kung asa ka karon nga stage sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So kung atong i-separate ang atong kaugalingon sa fellowship, so mura nag something wala na gitawag nga fire. Kaya usahay ang baga kung i-compare na to ni siya sa uling manggod, kung magkuan ka diha, magsugba ka, itapok nimo ang baga, dayon bungkagon nimo kay nagsiga-siga naman imong bungkagon, i-separate nimo ang baga sa uban. So mahitabo katong na-separate nga baga, mapalong gyud ang iyahang baga. Mapalong gyud siya. So bantayan na to ni. Ayaw gyud og attempt nga mahimulag ka sa grupo sa mga Kristohanon. Usahay mo kita na mo distance usahay mo palayo na ta usahay tungod sa mga feelings nga dili maayo. No, I encourage you nga padayunon na to ang panagtigom. Padayunon ang panagtigom. So kung dili man nimo makaya nga makipag-fellowship gyud physically, then you can decide to have a fellowship with your own family. So anak lang. Then I need to conclude this message now. Na ako'y nailhan nga usa ka lalaki. Kini nga lalaki is grabe kay ni siya ka isog mo oppose sa mga leader. Iya gyung padlungon kung nakita niya nga sayop gina siya nga leader, padlungon gid niya. Sayop na. So ang nahitabo sa sige niya badlong niabot ang season sa iyang kinabuhi o season ato nga time nga nagka-crisis, na-crisis na itabo sama ani karon pandemic man ni sakit na crisis. Sa una na-crisis sa una nga kagutom na gyud. Kanang mura nagwala na ulan para mamunga o mabisbisan ang mga tanom. Wala na, dry na gid kaayo. But during ato nga crisis, gi-provide gyapon sa Ginoo ang iyahang panginahanglanon. Gitagaan siya, naigigamit ang Ginoo para ma-provide ang iyang panginahanglanon. O number one nga miracle nga iyang na-witness sa iyang kinabuhi, nasaksihan niya is katong nakapuyo na siya sa balay sa usa ka balo. Mama siya nga naay anak, naay bata, balo na siya, so sila na lang duha nagpuyo dito. Nya siya nga usa ka amahan na pud siya or kanang something adult na, wala na siya kapuy-an, wala na siguro siya maduulan. So papuyo siya ato nga balay sa balo. So sa pagpuyo niya dito naka-witness siya mga igsuon og milagro sa iyang kinabuhi. First miracle nga iyang na-experience. Nasaksihan niya nga ang tanang pagkaon nila dito nga nabilin dili gyud kakahurot. Tingala sila, mamahaw sila, maniud to, manihapon. Nya wala na baya, grabe na kayo ang mala na kayo ang ilang palayan. Wala na yung maharbis. Wala na gyud. Pero sa sige niya kaon dito dungan og kaon dili gyud mahurot. Grabe ang provision ato nga time. And then one thing is niabot ang panahon nga katong bata nga iyang giatiman sa maong balo namatay. So karon dako na kayong trouble, hard times naging kaito sa iyang kinabuhi. Nga imbis nakipuyo ra siya sa maong balay, namatay pa gyud ang bata. So because that person is a believer, iyang gigamit ang pagtuo nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Iyang hinay-hinay og inat ang tiil sa maong bata, thinking pinaagi sa iyang pag-ampo mabuhi ang bata. And you know what? Iyang gibuhat, gibira niya ang tiil sa maong bata, katulog yun. Katulo. So pwede ra gyud ta nga kaisa niya birahon nantod ma-discourage siya kay wala gyapon gitubag sa Ginoo yang pag-ampo. Pero wala siya ning undang. Naghulat gid siya sa saad sa Ginoo nga naa gyoy katubagan sa mga pag-ampo. So ga-pray siya sa mga bata, Lord, 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 heal this boy. Gibira niya ang tiil katulo, and you know what?
the victory nga nahitabo is na-revive ang bata, nabuhi gid siya mga igsoon that moment. That is the second miracle nga na-witness ato nga tao. And sa iyahang pagka-experience ato nga milagro sa mga bata, nakita niya nga dako kayo ang gibuhat sa Ginoo sa iya. Tungod sa kadako na sa iyang pagtuo, gi-challenge niya ang 850 na kontra. Gi-challenge niya kay siguro something debate siguro or pag-prove kung kinsa ang tinuod nga naay Ginoo, because that time katong nga time is daghan kayo mga dili gatuo og Ginoo. Daghang dili gasunod unsay sugo sa tinuod nga Ginoo. So daghang naghimo dito og mga gisimba nila dito, o kining ang nahitaboan ni gi-challenge niya ang maong 850 ka mga unbelievers, mga atheists. So sa iyang pag-challenge dito, demonstrate sila dito, gi-challenge niya nga kung kinsa kung musiga gani kining altar nga atong gihimo diri, that means to say ang imong Ginoo tinuod. So imagine 850 to siya ka mga unbeliever na ay mga gituuhan nga mga Diyos sa iyang kinabuhi, ilang kinabuhi. So sa 850 mga igsuon ang say nahitabo, pildi tanan sa isa lang kaalagad sa Dios. Okay, because that time uto nga time nga rebuild ni ang temple dito, ang halaran, then iya pang gibubuan og tubig para ma-prove yun kung unsa kagamahanan ang Ginoo. Basa kayo, nisiga gyud gihapon. So grabe kay nga victory. And you know what? Usa ka butang na pod nagihimo niya, nagampo siya sa Ginoo ato nga time. Human ato nga victory, nagpray siya sa Ginoo, Lord, send the rain. Send the rain kay grabe na kayo kamala ang ilahang dapit, ang ilahang wala na ma-harvest yun. And you know what? Immediately God sent the rain. Gipaulan sa Ginoo. Mauto nga mga milagro ang iyang nasaksihan maigsoon. Ug human ni ana, iyang nadunggan na lang niya nga daghanang gahulga sa iyang kinabuhi. Daghanang gaplano og patay sa iyang kinabuhi. Tungod siguro atong 850 ka mga unbelievers nga iyang napildi. Gihulga iyang kinabuhi, nga patyon siya. So ang nahitabo tungod sa iyang kahadlok. Imagine, daghanang kadaugan nga iyang na-experience sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Nagpagamit siya sa Ginoo. Pero nabatunan gihapon niya ang kahadlok ani nga time. Nahadlok siya. Nidagan siya palayo sa iyang town, sa iyang lugar. Nangita siya dapit nga makatago-tago siya sa langob o bisag asa, sa kahoy. So that moment mga igsuon nga naghinuktok siya sa iyang paghinuktok kung tungod sa iyang kahadlok. Kabalo mo sa iyang gibuhat, nagampo siya sa Ginoo nga kuwaon ang iyang kinabuhi, anak nga moment. Imagine sa kadaghan sa iyang kadaugan nga na-experience, kani nga time karon nagpray siya nga, Lord, kuhaan na lang niya akong kinabuhi, Lord. Murag wala naman ni pulos. Siguro wala pagid nato ni na-experience kani nga moment, no, nga pinaka-hard na kaini nga time sa iyang kinabuhi ani nga tao. Nagpray siya nga kuhaon na lang gid yung kinabuhi kay feeling niya di na gid matabang, di na makaya, wala na makatabang siguro niya. So iyang mind ato nga time napuno na sa problema, napuno na sa kahadlok, unsa na lay kaugmaon ako ani kung ingani ni siya perminti akong gakabation. Hinuktok siya ato. And the moment of depression ni atake gid sa iya. Na depress siya, nawala na siya hope ani nga time. And to the point ni abot sa punto maigsuon nga nakatulog siya sa iyang sigig kabalaka. Nakatulog siya sa mga kahoy. Ug dito sa iyang pagkatulog natingala na lang siya pagmata niya. Nanay mga pagkaon sa iyang katubangan. This is the best thing kung mga lagad ta sa Ginoo maigsuon. Moabot ang time nga makahinuktok kita o di na ta kasabot sa atong kinabuhi. Pero bisan pag negative ang imuhang
situation karon, God is in control. In every hardship sa imong kinabuhi. Nag-ampo siya nga mamatay siya, pero ang tubag sa Ginoo gi-provide sa Ginoo ang pagkaon para ma-regain ang iyang strength. Kay katong nga time wala na gid siya kaon. Gutom na kaayo. Naglisod na gid siya. See? Gitagbo sa Ginoo ang iyang panginahanglanon. So why mga lagad ka sa Ginoo? Kung nakakaroon sa moment sa imong kinabuhi nga murag discourage na kayo ka kay murag something di pa experience di ka sa Ginoo og taud-taud nga walay katubagan, walay mga kadaugan. I challenge you mga igsoon, hold on lang yun. Hawit lang kanunay, sangpit lang yun pinaminti sa Ginoo. Because in the proper time, in due time, i-reward sa Ginoo. Kung nagpadayon ka pagbuhat og maayong butang, taliwala sa mga hardships sa imong kinabuhi, gibuhat gihapon nimo unsay kabubuton sa Ginoo. I believe i-reward sa Ginoo ang imong mga kahagod. And this is the challenge. Despite the miracles God performed through us being only human, God can use you in amazing ways as well, even in your hard times, if you surrender yourself to His will. Surrender lang. It's a matter of surrender lang diya sa Ginoo. Dili natin makaya sa atong own nga puso. I-surrender tanan sa Ginoo maigsoon. And always remember, there is no temptation that has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, so hear this, kung naanak ka sa punto nga na-test na ka o nakasala ka ani nga test, He will also provide a way out so that you can endure it. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Remember that word, my igsoon. Dili katagaan sa Ginoo og hard times sa imong kinabuhi nga dili nimo makaya. Kaya na nimo basta surrender lang perminti sa Ginoo. Always believe o always ibutang kanunay sa imong una ang pulong sa Ginoo. Because ang pinakaguol man gud usahay ani is kung naanay mga hard times atong kinabuhi, malimtan na nato ang pulong sa Ginoo. So maybe dili na po taman. Last thing akong idasig sa inyo ha is always remain to the body of Christ yun. Ayaw yun o attempt na bulang ka sa body of Christ. Kinahanglan, padayon gihapon ka, sampit ka sa ngalan sa Ginoo. And I believe in due time, He will reward every sacrifices you made. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Lahutay, igsoon.